Hi, I'm Ernest J. Cadyentelizada from Quezon, Nueva Vizcaya, owner of the Legacy Farm, a veterinary medicine student, and regional and provincial awardee from Region 2. Both ng parents ko is farmers. Yung nanay ko nagtatanim ng mais and yung tatay ko naman nag-aalaga ng baka. Lumaki akong nag-aalaga ng baka, inuutosan ako ng tatay ko sa pagpapastol at alam ko yung struggle sa pagpapastol ng baka. Kaya naisipan ko rin na paano ko kaya matutulungan yung father ko sa pagbabaka. Since yung mother ko rin gusto ko rin tulungan sa corn industry, kaya naisipan kong maghanap ng business na both ng struggle ng parents ko is matutulungan ko. Kaya pumasok yung silage making. And nakita ko yung silage making. Napakalaki pala ng market potential niya sa industry ng cattle. Ang akala ko noon, yung tatay ko lang yung nag-i-struggle ng ganon. Pero marami pala talagang nag-i-struggle. Kaya magandang pasukin ang silage making. During harvest, marami akong mga taong natutulungan dito sa community namin. Win-win situation yon kasi natutulungan ko sila financially kasi sinasahuran ko sila at natutulungan rin nila akong makapag-produce pa ng silage. May mga tao akong part-time na tinatawag during harvest season lang. Yun yung mga nag-shred at mga nag-harvest, nagpapatpat sa Ilocano, yung nagkakat at pinupunta doon sa processing center. Tapos, meron rin akong mga permanent na tao na sila yung mga talagang kasama ko. Every month ko silang sinasahuran. Dito pa lang sa Nueva Vizcaya alone, nakakapagbagsak na kami sa mga 3 farm ng 5 tons every quarter. Sa costing naman niya, sa isang silage, nagko-cost kami ng around 3 pesos and 50 centavos. And binabagsak namin sa mga kakilala naming farm ng 7 pesos, yun na yung fermented silage. Nakilala ko yung Young Farmer Challenge online. Tapos nagtanong ako sa magro namin at nagpatulong na rin sa ibang info at mga ibang details ng program na yon. And yun nga, 2024 sumali ako pero kasamaang palad, hindi ako nakapasok sa provincial level. And akala ko noon, yun na yung katapusan pero sinubukan ko lang ng sinubukan hanggang this 2025. Hindi lang provincial level ang napasok ko kundi nanalo rin ako ng regional and ngayon pupunta na rin ako sa national level. Dahil malaki yung grant na na-receive ko rin, papasukin ko na rin yung cattle fattening. Kasi sayang rin yung mga hindi ko nabebentang silage, yun na rin yung gagamitin ko na ipapakain ko. And in 100 days lang, kikita ka na sa pag-aalaga ng baka. Future plans na rin natin dito sa pagpasok natin sa agribusiness. Ayun nga, maging ranch na yung maliit na bakahan natin. And yung kambingan natin, unti-unti naman lumalagok. And also, gusto pa nating lumaki yung silage business natin kasi nga hindi lang ako yung gumaganda yung buhay dito, natutulungan ko rin yung corn farmers at saka yung mga cattle raisers para hindi na mamayat yung mga baka nila. Malaki ang naitutulong ng YFC, lalong-lalo sa aming mga kabataan kasi nga nabibigyan kami ng opportunity na makapag-start ng agribusiness na kahit bata pa lang kami ay nagtitiwala ng Department of Agriculture sa amin na i-pursue ang agribusiness. And gusto kong sabihin rin sa mga kabataan na pumapasok sa agribusiness, try nyo lang mag-approach sa mga magro nyo. Baka sakali matulungan kayo at makapasok rin kayo sa Young Farmer Challenge. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko kabataan dyan, tara na at magtulong-tulong upang mapaganda ang kinabukasan ng sektor ng agrikultura at maging secure ang susunod na henerasyon.